mapagpasalamat ay mapagbigay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayon ng lawa ng Galilea at tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bibilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit na ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis nang mag-isa patungo sa kaburulan. Maraming katangian si Kuya Jesus mga bata. Ngunit sa kwento natin ngayon, 2 ang makikita nating kapupulutan ng magandang aral na maaari nating isabuhay at tularan sa araw-araw. Una, si Kuya Jesus ay mapagpasalamat. Nang kinuha ni Kuya Jesus ang tinapay, siya'y nagpasalamat sa Diyos, saka ipinamahagi yon sa mga taong nakaupo. Sa ating panahon ngayon, kumukonti na ang mga taong may pusong mapagpasalamat dahil maraming tao na panay ang angal at daing. Ito ay sapagkat ang nakikita lang natin ay ang mga bagay na wala sa atin at ang mga nararanasan lang natin na hirap sa kasalukuyan. Hindi natin nakikita ang kaginhawaan at tagumpay na darating sa hinaharap matapos ang paghihirap. Tinuturoan tayo ni Kuya Jesus mga bata na maging mapagpasalamat sa Diyos sa mga biyayang ating natanggap mula sa kagandahang loob ng Diyos Ama. Tinuturuan niya tayo na bilangin ang mga biyayang ibinibigay ng Diyos sa atin, malaki man ito o maliit. Inaanyayahan tayo ni Kuya Jesus na magkaroon ng pusong mapagpasalamat sa Diyos kagaya niya. Sa katesismo ng simbahan sinasabi sa atin, ang Eucharistia ay isang sakripisyo ng pasasalamat sa Ama, isang pagpapala na sa pamamagitan nito, ang Iglesia ay naghahayag ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang mga biyaya, dahil sa lahat ng kanyang isinasagawa sa pamamagitan ng paglalang, pagtubos at pagpapabanal. Ang Eucharistia ay nangangahulugan, higit sa lahat, ng pasasalamat. Ang banal na misa mga bata ay pinakamataas na uri ng panalangin ng pasasalamat sa Diyos. Sa banal na misa, hindi lamang natin pinasasalamatan ng Diyos sa mga biyayang ating natanggap, kundi maging ang lahat ng kanyang kaloob, sa patuloy na paglalang at sa pagbibigay sa atin ng pinakamaganda niyang kaloob, si Kuya Jesus. Ang ikalawang katangian ni Kuya Jesus ay inaasahan niyang tutularan natin ay ang kanyang pagiging maalalahanin at mapagbigay. Nang makita niyang maraming tao ang sumusunod sa kanya, nag-alala siya sa maraming tao. Kaya't sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, kanya itong pinarami at pinamigay.
Ang pagiging maalalahanin at mapagbigay ni Kuya Jesus ay bunga ng kanyang pagiging mapagpasalamat sa Ama. Ang taong mapagpasalamat ay mapagbigay mga bata. Ito ay sapagkat ang taong mapagpasalamat ay nakikita ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, kaya't walang dahilan para sa kanya na hindi rin siya maging mapagbigay sa kanyang kapwa. Sa tuwing dumadalo tayo sa banal na misa mga bata, hilingin natin kay Kuya Jesus na magkaroon din tayo ng pusong mapagpasalamat at mapagbigay upang ang ating buhay ay maging isang buhay na larawan ng pasasalamat sa Ama. Paano tayo magkakaroon ng pusong mapagpasalamat? Sikapin natin araw-araw na makita at mabilang ang mga regalo ng Diyos sa atin. Ipagpasalamat natin ito sa banal na misa, sa pagsisimba natin tuwing araw ng linggo, at sikaping maging mapagbigay sa kapwa bilang ganti natin sa kabutihan ng Diyos sa atin.